Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tez Fishard. For today's video mga gar, ito rin sinasabi ko no, na pakita ko na kung paano tayo nagpapakain no, dito sa ating mga setup. Madilim dito kasi gabi ngayon at maya no, magpapakain tayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung paano tayo magpakain, ano yung mga pinapakain natin, tapos paano natin tinatansya yung mga pagkain na pinapakain natin sa ating mga alimango. Kaso as of now no, pinapaano muna natin ito, yan, pinapalambot muna natin yung pagkain kasi naka frozen pa. And kita ko sa inyo no, ang mga bago muna bago tayo magpakain dito, ano yung mga update no, kasi meron naman tayong mga ginawa no, na mga in-improve natin dahil merong iba na hindi maganda, may iba na okay, so in-improve natin yung setup natin. Tapos mamaya magpakain tayo. Sige, tara! So unahin natin dito mga gar no, yung bago nating nabili na alimango. So meron tayong bagong nabili, ayan mga garo. Nasa 380 grams ito mga gar. At bagong kuha lang talaga, kanina lang. At binili na agad natin. So pinapatanggal muna natin to ng ano, mga kinain niya. Nililinis muna natin. Mga 24 hours siguro. Bukas pwede natin to isama sa system. So hayaan ko yan dyan muna, tapos nilagyan ko ng aerator. Tinanggal ko yung aerator dito sa isang lalaki kasi okay naman na to. Okay na to siya. Wala na nga siyang halos yung mga lumot-lumot dati sa kanya no, nawala na yon. So ito naman nilipat natin dito para matanggal yung stress niya kasi nahuli siya kanina. Tapos may mga putik-putik pa nga yung kanyang katawan. So dyan na muna yan. Kaya natin dyan 24 hours. Tapos ilipat natin yan sa system bukas ng hapon siguro. Yung system natin ngayon no, naka-andar siya. At yung mga alimango natin active, ayan no, nag-i-Spiderman. Ayan din no, nag-i-Spiderman sila dyan. Maangat. Tapos ito oh, yun no, active sila dahil gabi. Tapos merong daloy ng tubig kasi pinaandar natin yung system. Tapos may binago tayo dito mga gar no. Ito, pinenta natin to ng mga gar no, itong dati, yung net, yung dati natin net ang gamit, ayan no, manipis na net. So pinenta natin ng chicken wire para medyo tumibay kasi kung ito lang yung gagamitin natin, itong sa ilalim, mabilis siyang mapunit no, mabilis silang punitin ng kanilang mga sipit dahil may mga sipit yan, saka walang mga tali yung mga alimango dito. Yun, kaya ginawa natin, pinilitan natin ng ano, chicken wire. Ito na, chicken wire yung ginamit natin. At saka medyo ayos no, yung chicken wire dahil medyo malinis tignan. Tapos mabilis makita yung alimango. Yun no, ayan. Galing. So maya titignan natin kung paano pakainin, tapos kung gaano ka siba no, itong mga alimango natin. Ayun, Spider-Man. Nag-i-Spider-Man. Pero spider crab. Ito malaki. Yun. So ito yung pinapakain natin mga gar. Tilapia no, na nilinisan natin, tinanggal natin yung mga palikpik dito. Tapos tinanggalan natin ng laman loob and ng mga kaliskis para malinis. Kasi pag hindi malinis yan mga gar, mabilis madumi yung tubig natin. Pag mabilis madumi yung tubig, tataas yung ammonia. So ayan, si tata yung nagpapakain. Di ba kita? Wake up last night be? May mga buslot na mo. May mga buslot na da. Excited la. Ito. Buslite. May mga ano, itaom lang na utod. Yun. So pagkalaglag ng pagkain, kitang-kita niyo mga garo. Ayan, kinakain na nila kaagad. So ganun sila ka-active at sanay na sila dito sa ating setup. Ayan oh, kinakain na nila kaagad mga garo. Sarap na ng kain nila. Ayan oh, sarap na sarap. Tapos ito din. Yan, you know. So maya lang mga gar ay mauubos na yan. Mauubos na yan kaagad. Ganun sila kabilis kumain. So ang gagawin natin yan mga gar no, papakainin natin yan gantong oras, mga 7 ata ngayon, 7 o'clock ng gabi. Tapos mamayang mga 9 babalik tayo dito ulit. Tapos papakainin natin ulit yan kasi saglit lang yan, you know, malalaki yan, ganito kalalaki. Hindi ko alam kung ilang gramo to.
Pero ang proper kasi na na pagsusukat ng pagkain ay 10% no ng kanilang body weight. Yun yung kanilang pagkain. Pero sa dami kasi nito, mga gar, nasa 30 piraso to ngayon. Tapos iba-iba yung timbang nila na magkakaiba. So kung titimbangin mo yung 10% araw-araw, so mahirapan ka. Kaya ang gagawin mo is bibigyan mo sila hanggat gusto nila. Tapos pagka ayaw na nila, hindi naman nila kakainin, so kinabukasan kung ano yung natitira, kinokolekta natin yan. Pero sa ngayon isa pa lang naman ang hindi nakakaubos yung nandito natin. Hindi siya nakakaubos ng kanyang kinain sa buong gabi kasi siguro medyo mataba na siya. Ganun kasi pag mataba na yung alimango, hindi na masyadong kumakain, so namiminos yung kain nila dahil mataba na sila kasi nagre-ready na yan sila for molting. Pero sa ganito kalalaki na kasi at sa gantong setup, medyo malabo tayong magpapamolt dito. Mataas yung failed na molting kung ganito kalalaki tapos ganito yung setup mo. So hindi maganda sa molting na malalaki na ganun. So ayan, paubos na yung kinakain niya ayun. So yung iba, maglalagay ka pa lang ng pagkain, dinadakma na yan kaagad. Ganun sila ka-active. Ayan bit niya pa yung pagkain. Ito medyo nahihiya pa. Yun siya yung pagkain niya, tapos nandun na siya sa gilid. So pero maya maya kukunin din niya yan. So babalik tayo dito mga 9 para pakainin ulit, kasi sa buong magdamag kahanap at hahanap yan sila ng pagkain. Kasi yun bit niya yung matapang, bit niya yun. Ayun, tapos nakabuka pa. Ayun naka ready din yun. So wag natin masyadong guluhin, baka magtampo. Ayun. Tapos dito sa manok natin mga gar, meron tayong bagong nabili na hulo na lalaki. Ito siya So pa-partner natin yan sa nabili nating babae. Kasi malapit na to mangitlog mga hulo. Kaya binili na natin siya ng rooster. Partner yan. Tapos dito mga gar, sa sisiw natin, may napisa na tayong bagong sisiw, dalawang piraso. Medyo nakakaano na sila, nakaka-recover na sila. Ito yung binigay lang sa atin na itlog. So binigay lang to at pinalagay natin sa incubator. So ngayon dalawa na. Tapos yung isa papisa na to. Ayun siya. Pero yung isa mukhang wala pa. Yun papisa na yan, malapit na yan. Bukas siguro labas na yan. So magpapakain pa rin si tatay. The hunks. Yung may the hunks na nagpapakain ng alimango. So ganoon magpakain mga gar ng alimango. So yun lang. Tansya na lang kasi medyo mahirap timbang-timbang pa talaga kung titimbangin mo talaga yung bawat pagpapakain. Kung susundin mo talaga yung 10%, 7%, 5% na yon. So medyo mahirap, kaya ginagawa namin tansya. Pag mayroong sobra, tatanggalin, ganun lang. Tapos nandito yung motor natin mga gar. Yan. Yan yung motor natin. Yan 60 watts yan mga gar. 60 watts. Tapos kaya niyang paganahin yung system na to hanggang to kataas, mga 8 feet siguro ang taas nito. Kaya niya paakyutin yung tubig dun sa dalawang system. Pero hindi ko sure kung mapapagana ko na ito saka yung itong system na to, hindi ko sure kung kaya niya pa rin. So kung hindi niya kaya, magdadagdag tayo kasi may mga gagawin pa naman dito sa baba. So magagamit ko pa rin to, yung itong 60 watts na to. So pag gabi pinapatay natin to kasi medyo maingay, pati yung UV light natin. Pero pinapaandar natin tuloy-tuloy yung ating aerator. Yun. So dito na lang yung video natin mga gar, kasi magabi na. So hanggang sa muli mga gar, ito yung Kuya Tes sabing to God be the glory.